we will start another new series sa ating church. And kaabang-abang po ito, itong next series po natin ito. Kasi kung kayo po ay mahilig on stories narrated alongside sa familiar situation or realistic situation, for sure you will definitely like our next series. And this series will be all about the parables. Amen, amen. So, again, we would like to invite and encourage you na join us for the next 5 Saturdays so that we will learn and be blessed about the parable Jesus mentioned in the Bible. So, please don't forget to bring your families, spouse, friends, boyfriend, friend, girlfriend, kumpare, kumare, at sino man na sa tingin nyo mabe-bless ng mensahe ng Diyos patungkol sa dinidiscuss natin the parables. Amen po ba? Amen. So, however, for tonight, we will talk about something that everyone must know. Either new believer ka or either old believer ka, this topic you should know by heart. Amen po ba? At dahil po tayo po ay nasa open series topic, we really want to share with you what really God wanted to say on current situation of our church. Amen po ba? Amen. So you know what? While I'm praying for the message to prepare this evening, 2 Saturdays ago, while we were in the leaders meeting, suddenly someone came to me and told me and reminded me actually that sabi niya sa akin, no, Mike, I think it's about time to remind the church about serving. And I couldn't agree more to what he said. So I responded, I nod to him as a respond. So syempre hindi po ganon. Syempre po ganito, dahil Pinay tayo, hindi po ba? And as I started to pray and ask God what He really want to say to His people about serving, doon na nag-start ang lahat na studies and pag-aaral na ginawa ko for the past two Saturdays. And just for you to know, the topic of serving is really wide, and it can actually have a full preaching series for this topic serving. But para lang po sa for the sake of time, ang gagawin po natin, lilimitahan ko o papaapyawan ko yung depth ng pag-uusapan natin when it comes to serving para po mas matakal lang natin o makuha lang natin kung alin dapat natin makuha for tonight. Amen po ba? Amen. And I really hope and pray na sa topic po na pag-uusapan natin tonight na pinamagatang born to serve, my prayer to every member of this church na currently nagsiserve kayo sa Panginoon or new believer kayo, tapos nag-struggle kayo, nakita niyo sa sarili niyo, nag-struggle kayo to find kung magsaserve ba kayo o hindi kayo magsaserve. I really hope and pray that this message will help you decide and recommit yourself. Kung kayo po ay matagal na nagsisilbi o naglilingkod sa Panginoon, I hope and pray that you will find yourself recommitting on serving the Lord. And kung kayo naman po ay bago at nag-decide kung kayo po ay mag-serve or hindi, I hope that after this message, you will find yourself committing in serving the Lord. Amen po ba? Amen. So if you are agree with me, I would just like to ask of your undivided time. I'll try my best 40 minutes or 50 minutes kasi in English ko pa 20 minutes lang. But I'll try. And samahan niyo po ako sa maikling panalangin po na ito. Amen. Can we all bow our heads? Father, thank you so much, Panginoon ko, sa oras na ito na inyong pinagkaloob sa amin. Father, you said in your word that when I am weak, I am strong because of you.
So Father, thank you Panginoon ko in advance because you will make me strong this moment. Amen. Father, thank you Panginoon ko for before me, you speak already to their hearts. They will understand every word na lalabas sa bibig ko. So Father, we just want, Lord God, to honor you and praise you, Panginoon ko, sa pagbasa ng inyong salita. Salamat, Panginoon ko, na-amaze kami, Panginoon ko, kung paano nyo kami nagawang pagsamasamahin, Panginoon ko, sa iisang kwarto. Lahat ng papuri, Panginoon ko, at salamat na amin po, Panginoon ko, nararamdaman na sa inyo lamang namin tinataas sa ngalan ni Kristo Jesus, and all the people of God will say, Amen and Amen and Amen. Amen. So, kagaya po ng sinabi ko kanina, title po ng topic that we will discuss tonight is about born to serve. So, talagang dapat lang talaga na malapit sa puso po natin ang pagsaserve. Amen po ba? So, before I'll start, can you tell to the person sitting next to you that you are born to serve? Amen, amen. And then, now, can we declare to ourselves loud that I am born to serve? Amen, amen. Thank you so much. Now, whether fully convinced ka or medyo convinced lang na ikaw ay really born to serve, or kaya you don't have any idea at all that you are really born to serve, o kaya ito yung first time na narinig mo to someone telling you that you are born to serve, brothers and sisters, listen, that hindi po pwede na hindi po mangyayari na yung nararamdaman mo o naiisip mo na taliwas sa dineclare mo just a while ago will give or will invalidate or will make it not true to your lives, because tayo po sa katotohanan ay create ng Diyos para maglingkod. We are created by God and we are born to serve Him. Now, let me kick off by reading this verse to you from Ephesians chapter 2, verse 10. And it says here, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Now, just take note of those phrases. So we are created by God to do good works, which God prepared in advance for us. So means it a present destined to us. So bago pa man po tayo pinanganak at nabuhay dito sa mundo, in advance, para sa atin na po itong mga gawain na ito. And now, para lang sa kaalaman mo, that part of these good works that Paul mentioned in the Ephesians is serving to the Lord. Pati po ng mabuting gawa na hinanda sa iyo ng Diyos ay ang paglilingkod sa Diyos. Now, to even more substantiate what I'm saying here, magbabasa pa ako ng mga ilang verses to actually tell you that we are really born to serve. Kaya naman po, para lang po sa kaliwanagan po ng lahat, tayo po ay pinanganak po talaga para po tayo maglingkod sa Panginoon. At pati po ng mabuting gawa na sinabi po sa atin ni Paul ay yung paglilingkod sa Diyos. Now, sabi nga rito ni Paul, kung mapapansin niyo po, sa sulat niya sa mga taga-Epeso o Ephesians, hindi po tinukoy doon ni Pablo na you are created to watch. Pansinin niyo po, you are created to do good works. So hindi ka sinabi na you are created to watch, you are created to consume, you are created just to sit down and watch people around you. Hindi. You are created to do good works, which implies that
which implies that you have purpose and you have function. Yung good works po na sinasabi doon implies that you have a purpose and implies function. Now, I'll show you one more verse that tells us that we are really born to serve. Sabi dito sa Mark chapter 10, verse 45. Sabi dito, so hindi po yan, teka lang po. Okay, so wala, na-misplace ko po ata yung verse. So sabi dito, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve. So even the Son of Man, Mark chapter 10, if you have the Bibles with you, you can open it. Mark chapter 10, verse 45, it says there, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve. Now, you can see there that if the Lord Jesus Christ showed to us the great example of serving other people, then we as followers are called to live a life of service. Kung may pinakita po sa atin ng Panginoong Jesus ang gantong halimbawa ng pagsisilbi o ng paglilingkod sa Kingdom of Heaven, then nararapat lamang po na tayong bilang mga tagasunod ni Kristo ay mamuhay din na naglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. Amen po ba? Amen. So, we are not created to be served, but we are created to serve. At hindi tayo nilikha na mas mababa sa paglilingkod, kundi ang paglilingkod ay ang ating pagkatao, ang paglilingkod ay ang ating pagkakatawag. Now, you will understand further when we read the context of these verses. It says here in Mark chapter 10, verse 43, a few verses earlier than what we read a while ago. It says here, whoever wants to become great among you must be your servant. Amen. Whoever wants to become great among you must be your servant. Mga kapatid, all eyes here. Kung tinuturo po ng Panginoong Diyos na ang tunay na kadakilaan ay nasusukat sa paglilingkod, then, ang paglilingkod ay hindi isang bagay na magpapababa sa iyo, just like what the Word tells us, na kapag naglilingkod ka, mababang uri ka ng tao, mababa yung value mo, hindi ka VIP. You should be VIP and very recognized person for you to be great. O para maging dakila ka, kailangan ikaw yung pinaglilingkuran. No, it's not like that. Jesus tells us that that greatness are measured by serving. Amen po ba? Amen. So, if the King of Kings and the Lord of Lords, the name that is above every name, shows us how and what it means to serve, then we are followers are called to be like that. Amen po ba? And if the King of Kings and the Lord of Lords choose to serve, then serving, ang paglilingkod po ay hindi po tanda ng pagiging mababa, kundi ang paglilingkod po ay tanda ng ating pagkakakilanlan at ang pagkakatawag. Sabi nga po sa slide po natin, na serving is never beneath us. It is who we are and it is our calling. Amen, amen. So, if those things are true, then it is not right to ask question, am I born to serve? So kung lahat po ng mga nabasa natin verses kanina tells us and implies us that we are really born to serve, then hindi po tamang tanong na sabihin po natanungin po natin, am I born to serve? Hindi po yun yung tamang tanong. Instead, the better question we should ask
is, how has God prepared me to serve Him? Amen. Kung nilikha ako ng Diyos para maglingkod, sa anong pamamaraan inihanda ako ng Diyos sa kanyang mga gawain. Binigyan pa talaga ako ng Diyos ng kakayahan na gawin ang mga mabubuting bagay na inihanda niya sa akin. Yun yung magandang tanong, hindi po ba? Amen, amen. So, I would just like to ask and see the, yung coordination po ng ating mga audience. So, I would just like to ask, sino po sa inyo rito, you ask yourself, o natanong mo sarili mo minsan, paano kaya ako hinanda ng Diyos sa mga mabuting gawain? Taas po yung kamay. Amen, amen. Thank you so much. At least merong 5 or 4. So, ngayon naman po, sino naman po sa inyo rito, hindi nyo man nasabi sa sarili nyo na kung paano ka hinanda ng Diyos sa mga mabubuting gawa, yet na-curious kayo nang malaman nyo paano nga kaya ako hinihanda ng Diyos sa mga mabubuting gawa. Sino po rito na-curious kayo nung tinanong ko yon? Kung hindi nyo man nagawang itanong yun before sa sarili nyo. Amen. So, wala. So, parang 4 or 5 lang pala yung nakakausap ko ngayon dito. So, okay, ganito na lang. So, gusto ko lang talaga malaman kung ano po yung inyong response. So, sino lang po sa inyo rito yung tipong kahit ano pong klase ang itanong ko sa inyo, hindi po kayo magtataas ng kamay. Taas ng kamay. Ayan, mukhang tingin ko, mukhang may mga kausap na ako kasi nag-respond sila. Amen, amen. Thank you so much. So, really, what I really hope and pray here is that after this message, kung ikaw man ay believer and currently nag-serve sa Panginoon, or a new believer, finding yourself struggling with sa pag mag-serve ka ba o hindi ka mag-serve, I hope that this message helps you grow in faith in our Lord Jesus Christ through serving. That's my prayer here. That's what I hope for. So ngayong gabi po, I will share to you 3 ways on how God equipped us to serve Him. At sa bandang huli po, I'll try my best na maglagay po ng 3 life application para naman po may apply natin sa ating pong mga buhay at sa ating buhay paglilingkod. Amen po ba? Amen. Amen. So, how has God prepared me to serve Him? So, there are 3 ways God equipped us to serve Him. Gaya po na sinabi ko sa inyo, lilimitan ko lang po ang depth ng ating pag-usapan. So, I have 3 points here and I have 3 life application. So, let's start with number 1 item, 3 way on how God equipped us to serve Him. Number 1 is He equipped us with natural gift. God prepared us to serve Him by equipping us with natural gifts. Amen. Amen. So binabasa ko siya. So I'm just reading it and trying my best na Englishin siya. Pero kung hindi ko na talaga kaya, so okay. So bawat isa po sa atin ay may natatanging kakayahan. Sa pool lang tayo ay ipinanganak dito sa mundo. Ang tawag po sa mga yon ay natural gifts. So those talented that we have since we been born here on earth is what we call natural talents. Now, wag mong sasabihin wala kang talent. Because ang totoo, meron, at meron. Yes. Meron po. Amen. So, meron kang natatanging kakayahan na natural sa'yo while hindi natural sa iba. Meron po nun. Amen? Amen. So, hindi ka pa man pinapanganak dito sa mundo, nasa isipan ka na ng Diyos. Kung anong magiging itsura mo, or anong behavior mo, anong skill ang akma sa behavior mo, anong skill ang akma
sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos para sa iyo. All of those things, predestined. Hindi ka pa man nabubuhay dito sa mundo, iniisip ka na niya. And all those gifts na natanggap mo, right before kang pinanganak, dala-dala mo yun. So yun yung kauna-unahang mong clue. Yun yung kauna-unahang mong clue sa kung anong mabubuting gawa ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Amen? Amen. Amen. Sabi dito, pag sinabi mo kasing good works, it only tells ng kung anong papel or function, like what we discussed a while ago, yung talents na meron po tayo only tells our function or kung ano yung papel na gagampanan natin. It will never tells us, yung mga talents natin will never tells us, o yung gifts na meron tayo will never tells us na i-define yung value natin or sabihin kung gaano tayo kahalaga. Because our talents never meant to define our value. Rather, it defines our function. Sabi nga po dito sa slide natin, our talents or gift never meant to define our value. Rather, it defines our function. Amen. Thank you po. So, pwede pong talented ka or pwedeng multi-talented ka. It doesn't matter because it only boils down into a function you are created with. Amen. Kasi sa mata po ng Diyos, in the eyes of God, kasi hodang ikaw ay talented or ikaw ay multi-talented, ang ating posisyon ay iisa lamang. Tayo po ay pantay-pantay na mga anak at iniibig ng Diyos. Amen. So pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Amen. Amen, amen. So God installed those natural gifts in us. So marapat lamang po na gamitin po natin yun sa pagsaserve sa Kanya. Kasi those talents are given freely to serve. Kung tinatanong niyo po ako kung ano po yung mga natural gift na meron po kayo, you are the only person who can tell what is that gift. And you know exactly what is that, you know exactly how to operate that gift kasi natural yan sa'yo. Amen po ba? So pwedeng napansin po yan ng mga ibang tao sa paligid mo or purihin ka nila, but first and foremost, ikaw po ang unang makakaalam ng mga natural gifts na meron ka. So we really encourage you to decide on using these gifts for His glory because that is the intention of the gift. Sabi nga sa Colossians 3, verse 17, that it says, whatever you do, do it in all the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God, the Father, through Him. Amen. Amen. So that is our first point. We are prepared to serve God. God equipped us with natural gift. So this is our point number 2. The second point, how God equipped us to serve Him is He equipped us a capacity to acquire gifts. So you are given a capacity to acquire gifts. Sa Tagalog po, tayo po ay binigyan po ng Panginoon ng kapasidad na matuto ng ibang kaalaman o ng ibang talento o ng ibang karunungan na nakukuha natin either by studying, by training, or kahit ano pang form ng pag-aaral para po magkaroon ka ng panibagong kaalaman. It's either by experience. You can acquire gifts or talents or ability through experience, hindi po ba? Amen, amen. So may mga talento po na hindi man naging natural sa inyo o naging natural sa atin, ay magagawa pa rin nating matutunan. At magagawa pa rin natin isama sa ating mga kakayahan. Amen po ba? Amen. So, hindi ka man natural na mga awit or if you're not a born singer, you can still learn how to sing when you go through voice lesson. Amen po ba? Amen. So, hindi ka man natural na leader or if you're not born
a natural leader, you can still learn how to lead by attending those seminar and trainings on how to lead or leadership training. Amen po ba? Amen. So, maraming na po ang mga talents and skill na nakukuha o natututunan through studying, training, experience. Amen. So, naalala ko po tuloy bigla yung friend ko. Sabi niya sa akin, after ko siyang bigyan ng task, kasi mag-work kami, kailangan ko siyang bigyan ng task. Sabi niya sa akin bigla, may pambihira ka naman. May pambihira ka naman. Ang mahalin nga ang isang taong nakilala mo lang ng 2 weeks, natututunan. Ito pa kayang task na binigay mo? Madali na to. Sabi niya sa akin ganun. So, it only implies na lahat halos ng bagay, natututunan mo na. Madali mo na matutunan if you will just put your time and focus on it, you will definitely learn anything that you wanted to learn. Amen po ba? Because God o yung Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapasidad na matuto o makakuha ng panibagong kakayahan. Amen? At ito pong acquired gifts is your second clue sa kung anong pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Kasi hindi mo magagawang matutunan ang isang bagay kung hindi yan akma sa pinagkaloob na mabuting gawa sa iyo ng Diyos. Hindi mo matutunan. Sabi nga dun sa slides po natin, no one is endowed with every talent. While we can acquire many skills, God intentionally gives each person unique gifts so that we may depend on Him and serve one another. So totoo po na maraming pong skill na pwede po tayong matutunan pero hindi po natin magagawang ma-acquire lahat po ng talents. No person can do that. Talaga pong kailangan po ng bawat isa, ang bawat isa. Kasi po, pag hindi po natin pinagsilbihan ng bawat isa, we will just lack of things na pwede na natin ikabuti as a church, as one body. Kapag yung isa pong katawan, hindi niya pinagsilbihan, yung isang parte ng katawan will definitely suffer. That one body will suffer. Amen po ba? So, gusto ko lang pong sabihin na yung acquired gifts ay second clue mo siya kung ano yung function o ano yung papel na gagampanan mo sa mga mabubuting gawa na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Kasi kahit anong pilit mo na aralin yung mga bagay-bagay, kapag hindi talaga akma sa mabuting bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, you will definitely not learn it. Amen po ba? Amen. Kasi po ang tanging Diyos lamang po ang nagbibigay ng kapasidad sa atin para matuto. Amen? Amen. Amen. Kaya naman po, kaya po katulad sinabi ko, yung acquired gifts po ay ang ating second clue sa para malaman ko ano mga pinagagawa sa atin ng Diyos. And I just sense something here. Kung kapatid, kung kayo po ay naririto at nakikinig po ngayon ng mensahe na ito, at dumating po kayo sa time na kayo po ay nakakaranas ng kalituhan, o kaya ng mabigat na kalooban due to regrets dahil natapos niyo po yung isang kurso while sa puso niyo talaga ay meron kayong kursong gustong matapos. And then now, here you are, you're asking God, Lord, ito ba talaga yung kaloob mo sa akin o kaloob mo sa akin yung kursong dapat gusto kong matapos? So kung kayo po ay narito at ganun yung bagay na nararamdaman nyo, listen to this. Kapatid, tama ka, pwedeng yung gusto mong kurso na nasa puso mo na gusto mong matapos, pwede mo yung matapos o pwedeng hindi mo yung matapos. We'll never know. Not unless you try. Pero the mere fact na natapos mo yung kursong natapos mo, it's all because God gave you capacity to learn that. Dahil akma yun sa mabubuting gawa na meron ng Diyos sa buhay mo. So sa madaling salita, kalooban ng Diyos
yung kursong natapos mo dahil makakatulong sa iyo yun. You are one step closer on what God has for you. Amen po ba? Amen. So, wag niyo pong ubusin yung energy niyo sa kakaisip kung yun ba yung kalooban sa akin ng Diyos o hindi. The mere fact na nagawa mo yun, either training man yun o either studies man yun, at nagawa mo lagpasan, nagawa mo yun hindi sa sarili mong lakas, nagawa mo yun dahil binigyan ka ng kapasidad ng Diyos magawa ang bagay na yun. Amen po ba? Amen. I hope I am clear. Your second clue is what acquired gifts na nakuha mo. Malalaman mo, ito, yung paraan paano ko nagsisilbihan ng Diyos. Amen? Amen. Amen. And the third point we have here, sabi dito, yan. So the third point, how God equipped us to serve Him. So the third point is He empowers us with spiritual gifts. Amen. God empowers us with spiritual gifts. Amen. So, for sure, etong third point, mas lalo mong mauunawaan na tayo po ay talagang inihahanda ng Diyos para sa paglilingkod sa Kanya. Kasi kapag yung mga pinagkaloob niyang spiritual gifts are meant para pagsilbihan ng katawan ng Kristo. Amen po ba? Amen. So, ang spiritual gift or mga gifts, kung ikaw man ay multi-gifted, ay mga kakayahan na ipinagkaloob sa iyo ng banal na spirito nang ikaw ay ma-born again. So, exclusive. The gift of the Holy Spirit is exclusive only for those who are born again. So, when you believe in our Lord Jesus Christ and make Him as the God and your Savior, right then and then you receive these spiritual gifts. Now, mula nung ikaw ay naniwala kay Kristo at kinilala siyang Diyos at iyong tagapagligtas ng iyong buhay, kasama mo nung natanggap yung mga spiritual gift, yung gift na pinagkaloob niya. So, exclusive lamang po yung spiritual gift na yon sa mga manampalataya ni Kristo. Gaya po ng sabi ko sa inyo ngayon, ang bawat isa po na manampalataya ni Kristo ay merong at least isa. Meron pong at least isang gift. So, pwede pong multi-gifted ka, pero hindi pwedeng wala kang gift. Agree po ba? Amen. So, malinaw po yung isang iyon. So, sabi nga po ni Paul, ito po yung verse na babasahin ko, to show to you that we are gifted by special ability or the spiritual gift when you believe or when you have this born-again spirit. So, sabi dito, 1 Corinthians chapter 12, verse 7, the Holy Spirit displayed God's power through each of us as means of helping the entire church. So yung each of us doon, pinapatukuyan is yung bawat born-again believer. Amen po ba? So bawat isa daw po ay merong Holy Spirit display power. So bawat isa po sa atin meron po doon. Ganoon din po ang sabi ni Peter sa kanya pong sulat. Sabi niya rito, 1 Peter chapter 4 verse 10, God has given each of you born again, some special abilities, which is spiritual gifts. Be sure to use them to help each other, passing on to others God's many kinds of blessing. So saan daw po ginagamit ang mga spiritual gifts? Sa pagsaserve sa Diyos at sa mamamayan ng Diyos. Alam niyo po, malaki o malawak itong usapin ng spiritual gifts na to. And I really hope and pray na at one moment sa mga susunod nating buwan, sa susunod nating mga series, matagal po natin to. Let's hope and pray na sa susunod po na panahon, makover natin to ng mas detalyado.
kung kayo po ay interesado po na pahakyawan ang topic na ito, meron po tayong uploaded sermon on our YouTube channel, Grace Unlimited Church, regarding about the spiritual gifts. Amen. So, for the meantime, ito pong spiritual gift na ito, ang ating pong kahuli-hulihan o yung ating ikatlong clue on what God is preparing us for this good works na hinanda niya po sa atin o pinredestined niya po sa atin. Amen po ba? Ang spiritual gifts ay kailanman, just to inform you, ang spiritual gifts ay kailanman hindi dinidiminish o parang pinahihina niya or hindi niya ini-invalidate yung mga natural gifts o acquired gifts na meron ka. He instead empower your gifts. Meron po siyang natatangi pong kakayahan para po i-empower ang bawat mananampalataya ng Diyos na maglingkod sa bawat forma, sa bawat anggulo, at sa bawat way na naaayon sa kalooban ng Diyos para po sa ating buhay. Amen po ba? So, ito pong mga spiritual gifts na to ay hindi po nabibili. It is all freely given to us. Hindi dulot ng ating pagsusumikap o ng ating reward. The spiritual gift are given to us in a form of gift sa pamamaraan ng regalo. Pag sinabi mong regalo, pusang loob na binigay, hindi nababayaran at lalong hindi nabibili. Amen po ba? Amen. So, alam niyo po ba na it takes a naturally talented or experienced singer to make him applaud by all the people listening to her or listening to him. However, it can only take a spirit-filled singer to lead the congregation, sing and worship, and usher people into God's presence. Amen. It can only be done by a spirit-filled singer. Amen. Amen? And alam niyo po ba na it only takes a naturally talented or experienced speaker to influence every person listening to him. However, it takes a spirit-filled speaker to make every people lead to a renewed mind and change heart whenever they listen to him. It takes a spirit-filled speaker. So when it comes in power, when it comes in ability, malayo-malayo yung gap nila. But what I'm trying to say, hindi po dinidiminish ng banal na ng spiritual gifts, yung mga talents na meron po tayo. Instead, it empowers it. Amen po ba? Amen. So, sabi po dito sa slide natin, the Holy Spirit empowers our gift beyond what our natural abilities and acquired skill can accomplish on their own. So kailangan po talaga natin ng regalo na to, ng banal na spirito upang tayo po'y lalo makapaglingkod sa Diyos. At ito po ang ating ikatlong clue sa kung ano po yung mga mabuting gawa na inihanda sa atin ng Diyos. Amen po ba? Amen. And all of them, this is the good news, all of them are freely given to us. Amen. Amen, for a specific function, and that is to honor God and praise His holy name. Amen po ba? Can we give a clap offering to God? Amen, amen. So, let's see them again. 3 ways God equips us to serve Him. Can we read it all loud? So, 3 ways on how God equips us to serve Him. Number 1, 3 ways on how God equipped us to serve Him. So number 1, He equipped us natural gifts. Number 2, He equipped us capacity to require gifts. And number 3, He empowers us with spiritual gifts. Amen. So let's now go to life application. And our life application number 1 is receive your equipping. Receive your equipping. Alam niyo mga kapatid, parang kung lubusan niyong matanggap ang mga kaloob ng Diyos sa buhay ninyo, kailangan mo munang
i-identify or tukuyin or malaman kung ano yung mga kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos. And I'm really sure na pagdating po sa natural gifts and acquired gifts, meron po kayong natural na pamamaraan. Paano nyo malalaman kung ano yung mga talent or gifts na meron kayo? And for sure, you have either sinabi sa inyo ng kaibigan nyo o ng parents niyo o kaya ng mga taong malapit sa inyo kung ano yung mga bagay kung saan ka magaling at saan ka hindi magaling. Pero may isang catch o may isang challenge. Paano mo malalaman kung ano ang spiritual gift na natanggap mo? Paano mo malalaman kung ano yung spiritual gift na natanggap mo? Now, sabi nga dito sa sa slide po natin, dahil nga po yung spiritual gift ay pinagkaloob sa atin ng Diyos upang, sabi dito, papurihan po ang Diyos at equip ang kanyang body. Sabi dito, so Christ Himself gave the apostle, the prophets, the evangelists, the pastor, and teacher to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. So yun po talaga yung buong rason bakit natin kailangan po gamitin o i-develop o mag-serve sa Panginoon to build the body of Christ. Now, kagaya po na sinabi ko sa inyo, nakasisiguro po ako na kaya-kaya niyong i-identify ang inyong mga natural gifts at yung mga acquired gifts. Kasi usually, kung ano yung acquired gifts, pinagtuunan mo yun ng atensyon, pinagtuunan mo yun ng time, at pinagtuunan mo yun ng lakas. So, you will definitely learn or know that. Amen po ba? Pero, kung tatanungin ko po kayo, paano nyo kaya ma-identify ang inyong mga spiritual gifts? Paano po kaya natin ma-identify ang ating mga spiritual gifts? Sabi nga po ni Pablo on 1 Corinthians chapter 2, verse 9, no eyes has seen, no ears has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. And we learn to love Him because He first loved us. We all do. Amen. Kaya naman po, meron akong muling tanong sa inyo. Gusto nyo po bang malaman kung ano ang inyong mga spiritual gift? Yes. Gusto nyo po bang malaman kung ano yung spiritual gift? Amen. Amen. So gusto ko lang po i-remind kayo at ipaalala sa inyo na tungkulin nyong matukoy kung ano ang inyong mga kaloob na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Maging natural gifts man yan, acquired gifts man yan, or spiritual gifts man yan. Now, since ready na po kayong malaman kung paano po malalaman kung ano po yung spiritual gifts, ang sagot po ay nasa ating life application. So, pwede po ba natin sabay-sabay basahin ang ating second life application? At ito po yung sagot kung paano nyo po malalaman ng inyong spiritual gift. Life application number 2. Pwede nyo po bang basahin muli? Life application number 2. Serve the Lord. Amen. Thank you so much. So disclaimer lamang po, maraming pong paraan para malaman nyo kung ano po ang inyong mga spiritual na kaloob. Pero para po sa akin, at sa experience po ng mga taong nakilala ko, at ganun din po ng inyong pong lingkod na narito, nagawa po namin maunawaan at malaman kung ano po ang aming mga spiritual gifts o aming mga spiritual na kaloob. And for you to do that, you have to serve the Lord. Ito po yung pinaka-best way among the way how to know this, your spiritual gift is to serve the Lord. And this is by means of experimenting with different areas of serving. Sabi nga nila, you will never know what you are good at until you try. So hindi mo talaga malalaman kung saan ka magaling. Not unless itry mo. Amen po ba? Alam niyo, sabi ng mga self-help books while I'm searching on this, sabi nila, discover your spiritual gift.
and you will know what ministry you're supposed to have. No, it doesn't work that way. You have to immerse yourself in serving the Lord and experimenting with different ministries. Then you will discover your spiritual gifts. Again po, you will never know what you're good at until you try. You will never know what you're good at until you try. Alam niyo po ba, nung dumating po ako sa Grace Unlimited Church 10 years ago, hindi po ako umarap sa hilera po ng mga church leader that time, and even to Pastor Jeff, telling to them, Pastor Jeff, meron po akong gift of teaching, i-assign niyo po ako ngayon din. Hindi po nangyaring ganun. So, ako po, ang inyong lingkod, ay naikot po sa lahat po ng ministry na meron halos ang church. Para po sa inyo pong kaalaman, ang inyong pong lingkod dito ay ang kauna-unang single ministry leader. Yes, yun po yung totoo. Naikot ko po halos yung ministries na meron po ang church. And sa inyo po, para po sa inyong kaalaman, ako po ang kauna-unang naging single ministry leader. Pero after sometimes, dahil nga po hindi ko masyadong na effectively na-handle yung ministry na to, I jump in sa pagiging presider. Yes, bago pa po si Joel nag-preside, 2 or 3 months, ako po ang nag-handle ng presider. And katulad ng nauna, since hindi ko siya na-handle effectively, that time hindi ako ganun ka-witty sa pagsasalita. Medyo inferior ako sa pagharap sa harap ng maraming tao. So hindi ko siya na-handle that time effectively. So what happened? Nag-jump ulit ako sa ibang ministry. And that time, napabilang ako sa setup o yung backup team, wherein that time, si Tito Orly pa yung leader noon, and kalaunan naging si Kuya Denver. So, tingin ko, yun na talaga yung ministry para sa akin kasi bukod sa malaking katawan ko, mabilis akong kumilos. Kahit may buhat-buhat ako, nagagawa ako mabilis sa trabaho. Pero nung una, okay. Pero kalaunan, medyo na-challenge talaga ako kasi para po sa kalaman na lahat, ang backup o setup ministry, para po kayo mag-go along with sa inyong mga leaders sa setup team, kailangan pumunta kayo ng maaga, ng konti, bago mag-start ng worship team practice. So, kamot ulo talaga sa akin si Kuya Denver kasi hindi ko siya naaalalayan sa part na yon. Kasi, pag dumadating ako ng church, hala, tapos na lahat, na setup niya na. So, I really feels, parang hindi ko satisfied sa na-perform ko at pinapakita ko sa kanya. Ito mas sinasadya yung mga yun. Talaga, sometimes it's happened naturally na hindi ko magawa yung performance ko o yung duty ko out of something na hindi mo naman talaga alam kung bakit o anong rason, why it's happening, hindi po ba? Now, everything was changed. Everything was changed nang nilapitan ako ni Ninong Jeff at sinabi niya sa akin, Mike, can you lead our Bible study by exhorting? Can you lead our Bible study and exhort in one of these topics? So eto na, tinry ko. Nung una nakakaba kasi the first time kong magturo na may audience na pastor. Hindi ko alam kung paano ako magpe-prepare. And syempre kailangan, biblical yung sasabihin mo kasi kung in-invite ka na gano'ng magsalita, syempre kailangan, you are well prepared, hindi ba? So may makikinig talaga on the spot. So, what happened? I go through on that, prepare ako, nag-ready ako ng message ko based on the topic on series na pinag-usapan namin doon. And what happened after na exhortation, I feel very satisfied. Sobrang masaya ako na nakatapos ako na magturo. And from that moment, nung kinuntinyo ko yung pagtuturo sa Panginoon, I started to receive confirmation from others. I thank you so much. Verbally or written, nakakatanggap ako ng confirmation. Sinasabi nila sa akin, thank you so much. Narinig kita ng magturo, sobrang na-bless ako.
so on, blah, 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 blah. It made me realize na mayroon akong kaloob. Ito yung kaloob ko. Kasi natural mo lang ginagawa. Regardless kung ano yung mga challenges na naharap ko, it made me realize na kung ano talaga yung natural sa'yo, kung ano yung totoo sa'yo, yun yung lalabas sa'yo. At yun kumbaga, yun yung kaloob na meron ka. So that is the reason why I'm telling you and advising every one of you, you want to know kung ano yung spiritual gifts na meron ka, emerge on serving the Lord. Amen. Emerge on serving the Lord. Kasi you will never know what you're good at until you try. Amen. Amen po ba? Amen, amen. Sabi pa nga rito, sabi po dito sa verse po natin, sulat po ni Paul sa mga taga-Corinthians, there are different kinds of gift, but the same Spirit distribute them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is same God at work. Amen. Amen. Same God at work. So, mga kapatid, sinabi ko po sa inyo, sinare ko po sa inyo yung akin pong naranasan at akin pong na-experience, hindi po para ipagmalaki sa inyo o iyabang sa inyo at natagpuan ko ang aking kaloob, hindi po, ilalahat ko po sa inyo ang lahat ng bagay na to dahil po sa pamamagitan lamang po ng pagsisilbi sa Panginoon, you are actually involving at God's work, and that's the time God will work to you, and kung ano yung mga kaloob sa iyo ng banal na espiritu, natural na lalabas sa iyo. That's why I'm giving you this life application number to serve the Lord. Amen. Serve the Lord. Serve the Lord. That's the only way you will know what's your spiritual gift. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. So, and eto naman po ang ating life application number 3. Life application number 3 po natin, develop your gifts. Can everybody say, develop your gifts? Develop your gifts. Amen, amen. So mga kapatid, I hope na ang bawat isa po sa atin na magde-decide na pahalagahan ang mga kaloob na inyo pong libreng natanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapaunlad nito o pagpapadevelop nito sa inyong mga sarili. I hope and I pray na hindi nyo po siya ma-take for granted yung opportunity na makapaglingkod sa Panginoon while yung iba po kasi sinosurpress nila yung mga capacity na meron sila to grow or to develop because maybe out of fear to fail o kaya fear of rejection, yung mga tipong ganun. Mga kasama, mga kapatid, sinisiguro ko po sa inyo at sampu ng mga kasama ko sa simbahan na to, na ito pong place na to is the safe place for you to discover your gifts sa ilalim po ng grasya ng Diyos. So huwag po kayong matakot. Gawin niyo po lang yung best niyo. Gawin niyo lang po kung ano lang po yung natural sa inyo sa paglilingkod. And we assure you, this is the safest environment that you will discover your gifts sa ilalim po ng grasya ng Diyos. And we just want to encourage you to do your best sa pagsisilbi sa Panginoon. Alam niyo po, napakarami pong mga galing na tao sa labas. Mga mas may kapasidad pa nga actually kaysa sa akin actually. Pero alam niyo po ba, they are praying for an opportunity na magamit sila sa paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi sa kanila nabibigay yon. Kasi kaya ko po ito alam kasi nanggaling po ako sa malaking church sa Pilipinas, talagang the best among the best talaga, yun lang inaya nila mag-serve. Pero here, hindi po ganun dito. So that is why, gusto ko po sana, every time po na mabibigyan kayo ng pagkakataon na maglingkod, ibigay niyo po yung buong best ninyo. Develop niyo po yung mga natural gift, acquired gifts, or spiritual gifts na meron po kayo. Amen po ba? Huwag niyo po sana take for granted yun.
At huwag niyo sana palagpasin at sayangin ang pagkakataon na makapaglingkod. Kanino ka ba maglilingkod? Sa mga Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, pangalan na higit sa lahat. Hindi po ba napakaganda nun? Saan niyo po ba nakikita yung mga galing na servant? Hindi po ba sa kaharian ng sa hari ng langit? Hindi po ba? And that's what exactly yung gusto ko pong i-apply sa inyo. Develop your gifts in its full potential. Kasi po, once po na na-cover nyo yung full potential, another door will open. So, lalo nyo, papalapit kayo na papalapit sa kung anong mabuting gawa ang inihanda ng Diyos sa inyo whenever you give yourself and whenever you exceed your full potential on serving the Lord. Amen po ba? Amen. Amen, amen. So kapatid naman, kung sakali po man na nag-decide po kayo na hindi gamitin ang inyong mga gifts, natural gifts, acquired gifts, o yung spiritual gifts sa paglilingkod, mga kapatid, tayo po ay nasa ilalim ng grasya. At in God's presence, there is now no condemnation for those who are in Christ. Tandaan niyo po, hindi babawiin ng Diyos ang kanyang mga kaloob sa inyo, even ang kanyang pagmamahal, even ang kanyang mga pangako sa inyo dahil sa kakayahan yung sumunod sa kanya, dahil sa kakayahan mong mag-renew, hindi po. Ikaw ay mananatiling ligtas at ligtas kailan paman dahil po hindi binabase ng Diyos ang kanyang pangako, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang mga kaloob sa inyong buhay dahil sa kakayahang sumunod. Hindi po. Binabase po ng Diyos ang kanyang, ayun po, sabi po rito, binabase ng Diyos ang kanyang pagmamahal at ang kanyang kaloob at ang kanyang binigay na kaligtasan sa inyo dahil sa kanyang hindi nababagong karakter. At sabi nga rito sa Romans 11 chapter 9, for God's gift and His calls are irrevocable. So hindi binabawi ng Diyos yun. Amen. Hindi po binabawi ng Diyos. Kung sakali po man na makapag-decide kayo, hindi nyo gagamitin, okay po. Naiintindihan po namin, we will not condemn you. We will not force you to do something na hindi nyo naman po gusto. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo, kung sakali po man na hindi nyo po, o nakapag-decide po kayo na hindi nyo po yung gagawin, eto lang naman po ang na-miss ninyo. Wait, ito po pala sabi, God's gift and promises flow from His faithful and unchanging character. So gaya po na sabi ko kanina, hindi po nakabase sa kakayahan mong mag-renew ng iyong kaisipan o kakayahan mong sumunod sa Panginoon o kaya yung kakayahan mong magbalik loob sa Diyos para bigyan kanya ng pagmamahal, bigyan kanya ng regalo at bigyan kanya ng pangako. Hindi po. Ang kakayahan po na lahat na ibigay ng Diyos, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pangako at ang kanyang mga kaloob ay base sa kanyang hindi nagbabagong karakter at kanyang katapatan sa inyong buhay. Amen po ba? So, ano lang yung na-miss mo kung hindi ka nag-serve? Kung pinili mo at na-decide ka na hindi ka nag-serve, ito lang naman po ang na-miss ninyo. Ito lang naman po ang na-miss ninyo. Yung fulfillment, yung joy, yung purpose, kung saan ka, kung ano yung bagay na layunin ng Diyos sa buhay mo, yung kagalakan na dulot nun, na malaman mo kung ano yung saya na meron ka kapag nagagawa mo, napupulfill mo, yung mga magagandang bagay na inihanda ng Diyos sa buhay mo, yun yung bagay na na-miss mo. And ito yung nakakatulad po na ng mga napag-usapan natin before, that will be the saddest things na mangyayari po sa isang tao, ang mamiss niya, ang layunin niya dito sa lupa. Amen? Amen. Wala pong condemnation. Kung sakali pong pag-decide nyo, let it be. Pero gusto ko lang po inform kayo, you miss these things. When you serve the Lord, you discover the fulfillment, joy, and purpose for which you were created. Bawat iblan ng pagkatao mo, ng behavior mo, ng natural talents na meron ka, ugnay lahat sa kung anong mabubuting gawa ang inihanda ng Diyos sa buhay mo. Pag hindi mo piniling maglingkod, ito lang naman yung na-miss mo.
Pero still the same, God will be the same. Siya yung Diyos ng kahapon, ng ngayon, at magpakailanman. You just miss this part. Amen po ba? Amen. So, 3 more slide and then we will going to pray. So, Ephesians chapter 2, verse 10, sabi nito, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Now, let's see them again. Our 3 life application. Can we read it all loud? 3 life application. Number 1. Life application number 1. Receive your equipping. Life application number 2. Serve the Lord. And life application number 3. Develop your gifts. Amen, amen. And our big idea for tonight is, in Christ, I am called and empowered to serve the Holy God and His holy people. Can we read it all together? In Christ, I am called and empowered to serve the Holy God and His holy people. Can we give God a clap of praise? Amen, amen, amen. Amen. Can we all stand? Yay, natapos daw. Amen.